Magandang gabi, Pilipinas. Tuluyan ng pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala na magbibigay sa kanya ng special powers para pansamantalang mabawasan o alisin ang excise tax sa langis. Una dito, muling tiniyak ng Pangulo ang paghahanap ng bagong source ng petrolyo, lalo na kung magtatagal ang kaguluhan sa Middle East. Mismong ang punong ehekutibo na rin na nagsabi na batay sa report ng Agriculture Department, aabot pa ang supply ng fuel-based fertilizer hanggang sa susunod na planting season. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay ng emergency powers sa Pangulo na tapyasan o tanggalin ng excise tax sa mga produktong petrolyo hanggang December 31, 2028. Sa harap yan ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng batas, maaaring ipatupad ang pansamantalang pagtigil o pagbawas ng excise tax sa ilang piling produktong petrolyo. Maaari itong gawin ng buo o bahagya, depende sa kasalukuyang kalagayan ng presyo ng langis. Ang bawat suspensyon o pagbabawas ay hindi dapat lumagpas ng 3 buwan at ang kabuuang panahon nito ay hindi dapat lalagpas sa 1 taon sa loob ng 1 calendar year. Nakasaad din na otomatikong babalik sa dating antas ng buwis ang mga produkto kapag bumaba na sa mas mababa sa $80 ang presyo ng kada bariles ng langis o kapag natapos na ang itinakdang 3 buwan. Upang matiyak ang transparency, inoobliga ang pamahalaan na mag-ulat sa Kongreso ng mga dahilan ng pagpapatupad, posibleng pagkawalan ng kita ng pamahalaan at epekto nito, at mga posibleng epekto nito sa presyo ng langis at inflation. Una nang sinabi ng Pangulo na pag-aaralan ng pamahalaan kung kailan ang tamang panahon para gamitin ang otoridad na ibinigay sa kanya. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine. Bagaman tiniyak ng Pangulo na may sapat na supply ng langis ang bansa sa loob ng 45 araw, sinisikap pa rin anya ng pamahalaan na makahanap ng bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo, lalo't hindi pa tiyak kung hanggang kailan magtatagal ang giyera sa gitnang silangan. So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. First of all, what we tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored, and we have not only gone to our oil suppliers, the traditional oil suppliers. We have tried to explore other sources that are not affected by the war that is ongoing in the Middle East. And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. Mismong ang punong ehekutibo na rin ang nagsabi na batay sa report ng Agriculture Department, aabot pa ang supply ng fuel-based fertilizer hanggang sa susunod na planting season. Sa supply naman ng fertilizer, dahil as you know, sa urea is a petroleum product. So that is a refined product na nanggagaling sa petrolyo din. Tuloy-tuloy, yung mga nagsusupply sa atin ay nakikipag-usap din tayo. At tinitiyak natin na meron tayong fertilizer supply. Binigyang diin din ng Presidente na ang deklarasyon ng pamahalaan ay isang state of energy emergency at hindi isang pangkalahatang national emergency. Paliwanag niya, ito ay nakatuon lamang sa pangangalaga sa supply at presyo ng enerhiya sa bansa sa gitna ng tensyon sa Middle East. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need to declare as an emergency sector because of the war in the Middle East. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Because
Lahat ng kaya nating, all the options that have been available to us, we are now exercising. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.